Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is about Nubia Music. Entry level lang po ito. Music phone daw po siya. Of course, sabihin na natin pang everyday use na rin na smartphone. Hindi po ito gaming phone, di porket Nubia. Okay? Bakit? Kasi po, sa price pa lang, guess na agad siguro natin ito. Price nito is 4,000 pesos. Yes, ganun po ka mura ito. So, ang tanong, hindi porket mura ito, sulit ba ito o hindi? Ano mga kaya niya ibigay at kaya niyang i-offer sa price tag na yan? Kung interesado ka, let's start. So, expectations muna tayo. Nubia Music, DTS-X. So, basically, ito yung pinaka-technology or at least nag-tune up ng speaker nito. Powered by ZTE. Box pa lang, colorful na, no? Kaya daw hanggang 600%. Ito yung dito ako oh, talaga? 600% volume? Dalawang 3.5mm earphone jacks, 128GB storage, 5,000 mAh large battery. In fairness, 128GB sa 4,000 pesos. Parang doon pa lang sulit na no? Wala na, yun pala. Wala man lang masyadong surprises or anything or pakulo. Sige, buksan na natin. Ito na nga. At ang pinahirapan pa ako. Alamin natin kung anong kasama. This is, okay. I believe ito yung mismong smartphone. Tabi muna natin saglit. Check ko muna lahat ng mga kasama para hindi na natin babalikan mamaya. Good job. Meron kasama namang jelly case. Kaso transparent. I'm not really a fan of transparent jelly case. But okay, at least meron. Iba dyan, wala nga eh. Not to mention na 4,000 pesos lang to ha. May kasama din pong screen protector. Plastic lang po siya, hindi po siya glass. Okay? Quick start guide at warranty card. 10 watts na charging brick. Yes, 10 watts lang po. So, expect slow charger po ito. At charging and data cable. Type C to Type A siya. So, ito po ang kasama sa box. Yan po ang pwede nyo i-expect. Okay? Focus na tayo sa phone. So, ito na nga. Yun! So, by the way, ang pinili ko nga pala. Binili ko to hindi po to pinadala sa akin na. Binili ko to. So, ang pinili ko is itong yellow kasi parang hindi ko masyadong type yung maraming kulay. Masyadong baduy pa. Ewan ko, nababaduyan lang ako sa kulay na ginamit. But this one, yellow, pasok sa akin to. Panalo sa akin to, okay? So, konting tour muna tayo. May malaki tayo ditong bilog na mukhang speaker at may nakalagay na DTS-X. In fairness, sa design-wise, unang tingin pa lang medyo napapawagad ako kasi this is again 4,000 pesos and may ganito agad na design na bubungad sa akin. Usually kasi mga halatang cheap yung mga 4,000 pesos. At least majority ng mga nakita ko. Bagka pumatak na ng 6,000, 5,000, 4,000, masyadong plain na at medyo kulang sa creativity. Although hindi ko sasabing pangit yun, it's just nakukulangan lang ako. But this one, look at that oh. And lapit tayo ng konti sa design ha. Parang sandwich type yung ginamit nila actually kasi ang design nasa loob tapos glass itong pinatong nila itong glass para hindi nga naman mabura yung pinaka paint job niya. And then of course meron tayong logo ng Nubia, model Z2353. Ito yung camera natin. Duda ako kung dual camera talaga yan and then may flash tayo dito sa taas. Trip ko talaga to. Kanina pa inaagaw nito ang attention ko eh. At napansin ko meron siyang dito. Parang kuntil. Ayun parang siguro hindi agad masira itong pinaka texture. Naglagay sila ng parang maliit na yung umaangat na yun. Ito. Yes, parang siguro hindi nakakaskas masyado yung part na yan pagka pinapatong sa surface. I get the idea. Dito naman sa kanan, meron tayong, may red accent tayo dito. Metallic texture siya. Tapos meron tayo ditong, parang red or orange, something like that. And then volume rocker. Sa taas, meron tayong dalawang headphone jack. Ito na nga. Headphones, dalawa. Speaker. Wala ritong speaker. Pero siguro dahil ito na yung speaker. So, okay, given. Ito naman ang SIM tray slot. Hybrid lang. So, dalawang SIM, walang micro SD card or isang SIM, pwede maglagay ng micro SD card. So, hybrid SIM tray lang po ito. Alright, lagyan na natin ng isang SIM card. And then sa baba, meron tayong, walang speaker dito. So, yun ang medyo kakaiba, no? Walang speaker dito. Meron lang tayong USB Type-C at saka microphone. Usually, nandito ang speaker, parang 99% ng mga smartphone may speaker dito sa ibaba, sa bottom. But this one, wala po tayong speaker dito sa baba. Wala na speaker sa taas. So, ito lang talaga ang speaker niya. Itong nasa likod lang. Okay, curious na tuloy ako. Now, sige, buksan na natin.
Okay, parang medyo may red flag sa akin. Wala ako nakikitang 5 GHz dito sa nadidetect niyang Wi-Fi network. Puro 2.4 GHz lang to. So, one down. So, ayun, after a week na tinest na natin siya, so diniretso ko na lang din siya sa detalyadong review kasi parang wala naman ako masyado talaga siyang i-expect sa kanya. So, ito na po yung mga na-try natin. No? So, unang-una, diretso na agad tayo sa performance. No? Sa performance, unahan ko na kayo, hindi talaga siya gaming phone. Okay? So, tinest ko siya, nung unang araw, tinest ko siya sa Farlight. Ito po yung nangyari. So, pansin nyo, graphics, hindi niya mabuo yung graphics. My God. Wala, hindi siya pwede sa gaming talaga. Sobrang delay ng oh my God, wala na. That's what, 4 FPS. Holy wow. This is definitely not a good all black na wala. Hindi niya kaya i-render yung graphics. This is so not for gaming talaga. Definitely not for gaming. At uminit na rin siya agad actually. Wala pa tayong 3 minutes man lang dito actually. Let me check. In fairness, sa 39 pa rin pala. Okay, let's see. Pero as you can see, hindi niya talaga ma-render. So this is obviously not, wala. Pati yung mga weapons and other hindi niya ma-render na rin. This is looking so bad. So, okay. Basically, not for gaming. Wag na natin ipilit siguro. Parang wala akong ganang ilaro na to. I'm just seeing black here. I mean, that's it. Baka may kalaban at pati mga puno black. Yung sky black. Never mind na. Huwag na natin ipilit to. Tingnan yung sky, oh. It's black. Ngayon naman, itong a few days ago, tinry ko naman siya sa Mobile Legends. Gusto ko maglaro ng Mobile Legends. And actually, ito naman na nakakuha natin. Nakakuha tayo ng around 30. Yeah, nagpa-fluctuate siya around 30 to 45 FPS. Mind you, ang settings ito is high FPS lang at ultra graphics naman in fairness. Pero nakakuha lang tayo ng 30 to 45 FPS. Okay, hindi natin nakukuha yung 60 FPS. Napakalayo. Ito pa pinakamalalang part. Nagda-drop po siya hanggang 12 FPS kapag nagka-clash. 12 FPS. Gaano po ka frame drops yun? Malala po yun. And ang temperature niya nung una, naglalaro lang sa 45 to 46. But during clash, umabot po siya hanggang 48 degrees Celsius. That's 48 degrees Celsius. Emphasis ko lang, that's overheating na talaga. So, hindi po talaga siya pwedeng sabihin pwede sa gaming. Okay, makakapaglaro kayo, yes, wag na mamiloso po, pero this is not a gaming phone, far from it. Hindi nyo po pwedeng asahan to sa gaming. Okay? Now, since it has only 4 GB na RAM, sobrang challenging dito ng multitasking. Every time na iniiwan ko saglit yung page o app or web browser na binuksan ko, nagre-reload siya. Hindi naman 100% of the time. Most of the time lang, like 60 to 70% of the time, yun, nagre-reload. Even normal lang na lilipat tayo ng what do you call it? Mag-open tayo ng isang page, ha? Like, kunwari ito, open tayo ng page. Okay? So, lilipat ako ng ibang app. Like, punta ako ng maybe YouTube. Yeah, actually, kaka-open ko lang ng YouTube. Nag-reload na agad yung YouTube, eh. Okay, so yun. Okay, mag-ipa tayo dyan, tapos bumalik tayo doon. Kita mo, nag-reload na siya ulit. Kita nyo? Although mabilis lang, pero nakapag-reload pa rin siya. And so, medyo weak po yung kanyang multitasking. At least dito, nag-i-stay siya. No? Try natin na ibang Google. Ito, kaka-open ko lang din kanina. Reload ulit. Again, another reload. And then, punari, open tayo ng... Yan, medyo may kabagalan din siya. So, yeah, basically, this is not for multitasking. So, open natin ulit yung open natin kanina. Open natin ulit yung Google Play Store. See, nagre-reload ulit siya. Lipat ulit tayo sa YouTube. Reload ulit siya. Medyo weak po ang kanyang RAM management.
siguro dahil talaga sa 4GB RAM. And just in case na may irereklamo kayo dyan, baka sabihin nyo, baka kailangan i-open yung kanyang extended RAM. Well, naka-open po siya the whole time. Hindi ko po pinakailaman. See? As you can see, 4GB po naka-on lahat. Okay? Nakasagad. Hindi ko po pinakailaman. That's default po ha. Hindi ko po yung pinakailaman. Ibig sabihin, out of the box, naka-on na ang extended RAM niya ng 4GB. So, ipagmamayabang niya basically, naka 8GB RAM kuno kasi base sa marketing, naka 8GB RAM. But in reality, 4GB RAM lang po ito. So, wala, hindi rin po nakakatulong yung kanyang extended RAM basically. So, that's the performance. Okay? Ngayon, itong pinagmamalaki nilang speaker nito, itong malaki, 600 times loud, 600 times volume speaker. Pakinggan nyo kung talaga bang totoo yung 600 times speaker nila. Ito po, tinest natin, actual test. Audio test naman po tayo sa mga nagsasabi na may special sa speaker niya dito kay Nubia Music na mas malakas daw ito. Well, ito po we are just comparing this sa normal lang na nating phone 2A. Walang special sa speaker nito, okay? We're not talking about dito about the price kasi ang pinag-uusapan dito may something special sa speaker niya which is 600 times, supposedly 600 times louder. Naka-indicate Hindi naman ako nagki-claim yan, sila nag-claim. So 600 times volume. So supposedly ito yung normal na tunog ng speaker, mga typical na speaker. Actually mahina pa nga to compare sa aking tablet. Mas malakas syempre ito. So usapang speaker lang just in case na na-hype kayo kasi baka may something special sa speaker na ito. So ito po yung speaker niya, full volume just to make sure na fair. Full volume natin yan, and then full volume din dito sa kabila. Okay, full volume pareho, di ba? So unahin muna natin tong normal na speaker. Pakinggan nyo, and then dito naman. Hello, what's up, this cotton bahagyan for another parang review na. Kung mapapansin nyo, mas manipis ito, tapos mas buo rito ang tunog. And considering sa lakas ng volume, I believe mas malakas to. Okay? One more time. Another parang review na rin to, pero ito na po yung last na review na gagawin ko para kay LG V50s. This smartphone, ang nipis masyado ng sound nito. Masyado manipis. I think dinaan siya sa high pitch para masabing super loud siya. Pero at the cost of medyo masakit sa tenga. Kasi ang nipis nga masyado nung pitik niya. So medyo sensitive kasi tenga ko rito pagka sa ganito na mga high pitch. LG V50s. This smartphone na may support for dual, and then back na may support for dual screen. Kita nyo naman, obviously, dalawang screen po yan. So currently I believe nasa price nito kung di ko nagkakamali, nasa 8,000 to 9,000 unit only. Currently I believe nasa price nito kung di ko nagkakamali, nasa 8,000 to 9,000 unit only kapag wala pong dual screen. To lang iba talaga yung quality. Okay, so quality pala magkaiba na, magkalayo. Of course, siguro nandun at idadahilan nyo, mahal yan pero hindi po kasi ito 600 times na loudness ng speaker, na volume. Wala siyang kiniklaim na ganon. This one has a claim of 600 times. So, in conclusion, wala pong special sa speaker nito. Hindi siya ganun kaganda. Hindi rin ganun kalakas. Average lang din kasi lakas lang din ng average if I'm not mistaken. Ang ginawa lang nilang trick dito is itaas yung pitch. Pinanipis nila masyado. Wala nga ako naririnig na bass dito kasi wala siyang pagka-solid na tunog. So this is not something special. There is no 600 times volume dito. Pakulo lang po yon. Okay? Again, we are using the full volume here. Okay? So baba natin ng konti. Balik natin sa normal. Wala pong dual screen to lang. Baba pa rin ko sa inyo, ha? 9,500 to 12,000. Sa store. Magkakaiba kasi tingnan ko ngayon sa Lazada at Shopee. Wala. Sa specs muna tayo. This is currently running on Android 11. Okay, ako lang po ang nag-set to 8,000 unit only to 9,000. And then 9,500 to 12. Ito pa ulit. Another one. Mas malapit para mas fair. Mas marinig yun na mas malinaw.
Ako from Android 11 to 112, so on and so forth. Like I said, marami na ako nag-upload Full volume. dito sa channel na to. Hanapin nyo lang dito, explore nyo lang dito. Downgrade from Android 12 to Android 11. And may video Full rin ako volume. from Android 11 to Android 12, so on and so forth. Like I said, marami na Another one. sa channel ko. But I can say na Android 9 po ang pinag-start nito from Another one. nag-go video about dito sa channel na to. Hanapin nyo lang dito, explore nyo lang dito sa channel ko. But I can say na Android 9 2019 nago pa. And then Android 12 na yung pinaka-latest nito na po ang pinag-start nito from 2019 nago pa. And then Android 12 na yung pinaka-latest nito na Android version. Okay? Itong specific na dito to, Android 11 lang, dinang-grade ko po siya. Nung tinanggap ko kasi version. Okay? Pero itong specific na dito to, Android 11 lang. Yeah. So wala pong special sa 600 times volume niya. Actually masyado pa nga siya mahina compared sa mga normal na smartphones ngayon. Okay? And then this one hindi pa nga ito pinakamalakas. Okay? Alam ko malalakas talaga is sila Red Magic ngayon. Red Magic 9 Pro malakas talaga volume nun. This one, tapos yung tablet na what do you call this? Yung Poco Pad, ang lakas talaga nun. Yun talaga masasabi ko na malakas. At least siguro yun 200 to 300 times. Pero hindi ko i-consider at 600 times. Lalong-lalo na to. This is not 600 times. Parang ano pa nga maroon less pa sa normal na volume na average na ngayon. So, there's no such thing as 600 times dito, okay? Clarify ko lang yon, okay? So, wala pong special. Understood? Understood. May test naman. Wala pong lokang nangyari. May test po tayo. May comparison. So, as you can see, hindi po siya special. Actually, mas mahina pa siya sa mga normal lang na smartphone. Hindi siya 600 times louder. 600 times annoying po siya. Yeah. Gimmick po yung speaker na to. Gimmick po yung nakalagay sa box nila, pinangangalandakan nila, nilagay nila sa box nila na 600 times, 600% volume, gimmick, period. Okay? And may mga times pa nga na nababasag po yung tunog niya at nagka-crackle. Ayan, parinig ko na rin sa inyo. So yeah, kung naiengganyo kayo kasi ang ganda nito tingnan, mukhang malaking speaker, mukhang malakas, negative. So 1 out of 10 sa speaker lang na rating, bibigyan ko to ng 2 or 3 out of 10. Ganun kababagsak po ang speaker, technology niya, may pa DTS-X pa siya. Ang taas tuloy ng in-expect ko dun sa speaker na yan, may 600% volume. Pero wala po. Negatives. Huwag kayong papauto rito ha. Itong kanya namang dual earphone jack, itong dalawang ito, actually decent naman siya, okay? So, natest ko siya sa aking IEM plus yung normal na earphone. Ginamit ko siya and kitang-kita ko naman na kapag IEM supported po niya, mas maganda yung tunog, of course, mas maraming rinig na instruments, mas malilinaw po yung mga highs, lows, and bass. So, goods naman po pagdating sa IEM kapag ginamitan nyo ito ng IEM. So, kung meron kayong mga high fidelity or high-end dyan ng mga earphone, headphones, earbuds, pwede pong gamitin ito. It's just that may nag-request kung anong daw DAC ang ginagamit dito. Sadly, hindi ko po ma-figure out kung saan. I tried looking sa mismong website ni Nubia, wala pong details about sa ginamit niyang DAC. Wala rin ako ditong instrument kasi for measuring the hertz na ginagamit niya, mga frequencies, wala rin po kasi. So sorry, hindi ko talaga siya ma-figure out. And wala rin sa mismong website ni Unisoc. Hindi nakalagay doon kung anong ginagamit na DAC na ginagamit dito. But
sa test ko, okay naman. It's not the best na ginagamit na DAC, but actually, I'm surprised na supported niya yung IEM ko for some reason. Goods, nag-work po rito. So, this one, medyo bibigyan ko to ng mataas-taas na score siguro kahit na hindi ko ma-figure out kung ano talaga ang DAC na ginagamit niya. Bibigyan ko to ng around 8 out of 10. This one, sa dual headphone jack niya na ports. Very good dito. Now, lipat naman tayo sa saglit sa ibang mga features like sa display. Sa display po, meron po tayong 6.6 inch na IPS LCD. This is 720p po na resolution, 267 ppi lang. Supposedly, sa kanyang settings, pagpunta tayo sa settings niya, display, supported niya hanggang 90 Hz. So, 60 to 90 Hz plus auto na switch in case na gusto mo na siya na mag-decide kung 60 or 90 Hz screen refresh rate. Supported din po nito hanggang 10 multitouch. Actually, during my test, hindi ko pa nga sure kung 10 nga ba talaga kasi minsan 8, minsan 9, minsan 10. So, palyado rin siya doon. Hindi rin siya, kahit siya mismo, hindi rin siya sure kung ilan ba talaga ang multitouch support niya. And may mga times din na medyo may delay siya sa mga touches. Like, kunwari, punta ako rito, tapos gusto kong mag-back agad, hindi siya agad nagre-response. I don't think that's the display issue, pero tingin ko ang issue na yun is sa chipset. Hindi siya agad makapag-decide or hindi niya agad masalo yung ginagawa ko. Like, kunwari, kita nyo, kaka-open ko lang, nagre-reload na naman siya ulit. So, basta mapapansin yan habang ginagamit nyo siya at marami na kayong apps na ino-open na talagang naghihingalo talaga dito ang chipset. Biruin nyo naman, 28 nanometer pa ito. What? That's 2017, 2018 pa yata na chips na nanometer. Okay? 2017 to 2018 nanometer. That's old na old talaga kung sa old. So, sobrang inefficient ito sa battery. And speaking of battery, diretso tayo sa battery. Sa battery po nito, dapat meron siyang 5,000 mAh na battery. Now, the problem with that is, sa PC Mark na test natin, check natin yung PC Mark saglit, sa half brightness, half volume with internet, 9 hours 38 minutes. Well, that's below average kasi ang average dapat sa half brightness is 10 hours to 11 hours. Okay? Yun po ang average, just to give you an idea. This is 9 hours and 38 minutes. Half brightness lang po ha. Ngayon, lipat tayo sa full brightness. What if gagamitin ito ng mga tropa natin na riders, which is sa tanghaling tapat at kailangan nila full brightness? Kasi hindi nga naman viewable kung tanghaling tapat ng half brightness lang. So, sa full brightness, full volume with internet, that's 6 hours 11 minutes lang. Sobrang bagsak po siya sa full brightness. 6 hours 11 minutes lang. Ang bilis lang po nito. That's around kalahating araw lang po. Kalahating araw lang. Hindi naman kalahating araw ang trabaho ng mga tropa nating riders. Minsan pag malalayo ang mga dinideliver nila, so on and so forth, naabot talaga ng hanggang hapon, even gabi. May nagde-deliver pa rin dito hanggang gabi. Hindi po kakayanin ng smartphone na ito. So, hindi rin siya pwede sa mga tropa nating rider sa usapang battery. Okay? Now, usapang display naman, balik pa rin tayo sa display. Papakita ko lang sa inyo yung kanyang display. Hindi naman siya bad. Okay? Masasabi kong okay na rin. Decent na lang din. Wala nga lang special sa kanya sa display. Kasi, as you can see, meron naman siyang konting color temperature na settings. Yan lang, warm to cool. Ikaw nasa iyo, nasa ba naman ng trip po na kulay. So, syempre sinet lang natin siya sa normal, and then aside from that, wala na po tayong ibang settings sa display. So, basically, as is naman siya. It's not bad, it's just okay lang. Pwede na. Yun lang. And sa usapang Netflix, yes, Widevine L3 lang po siya. That means hanggang 480p. 480p lang po ang resolution mapapanood nyo using Netflix. Hindi kaya ng 720p pataas, even though 720p ang native resolution ng display nito. Hanggang 480p lang po sa Netflix. Sa connectivity naman, so nabanggit ko naman na dun sa unboxing na hindi niya supported ang 5 GHz. So, as you can see, hindi po talaga niya supported. And the saddest part is, during my speed test, ang baba po ng kanyang nasasagap na internet sa Wi-Fi. Around 7 to 8 Mbps lang. Mind you na ang internet plan ko po ay 600 Mbps. Ngayon, 7 to 8 Mbps lang siya. That's around 1% lang ang nasasagap niya sa Wi-Fi ko. Sa Wi-Fi naman yon. Pero sa mobile data, this is 4G LTE lang po ang max na signal na didetect niya. Kaya naman po niya at least hanggang 7 to 8 Mbps lang. So, dapat na mas malakas ang Wi-Fi nito sa mobile data, pero lumalabas magkasing lakas lang ang mobile data nito at Wi-Fi. Baka nga mas malakas pa ang mobile data nito. Sa bagay, kung itong bibili mo, malamang mobile data talaga ang pinaka-preferred mo na
or pinaka main na source mo ng internet, mobile data talaga. So okay naman siya sa mobile data. Nasa decent lang siya. So kung 1 to 10 na score, siguro biglang ko siya ng 5 or 6 lang sa mobile data na part. Okay? So yun. Meron din po siyang Bluetooth, pero ang Bluetooth po nito is hindi Bluetooth 5.0. This is Bluetooth 4. Ito po. See, the Bluetooth connection niya is Bluetooth 4 lang. Wala po siyang Bluetooth 5 features. Puro Bluetooth 4. And I double check sa ibang app naman. Sinek ko rin sa ibang app. Baka fluke lang. Ganon din ang nalabas actually. Hanapin natin yung Bluetooth section. Ito po yung Bluetooth niya. So, Bluetooth po niya wala rin po talaga. So, Bluetooth 4, ito lang yung lumalabas sa Bluetooth 5 which is supported din yan actually ng Bluetooth 4. So, basically, Bluetooth 4 lang po ito. Not Bluetooth 5. So, luman-luman na po talaga yung kanyang Bluetooth technology. So, in short, in actual use, mababa po yung kanyang bitrate na binabato and medyo malakas sa battery din yung Bluetooth 4.0 niya. Meron naman po siyang FM radio pero the problem with the FM radio na tinest ko rito, wala po siyang masagap na istasyon. Ito po yung FM radio niya. Minano-mano ko na enter actually ng istasyon pero wala pa rin nasasagap. Wala talaga siyang nasasagap. Mahina po siguro ang signal dito pero nakakasagap po kasi yung Infinix ko rito ng at least 6 na istasyon pero siya wala siyang nasasagap kahit mano-mano ko nang nilagay yung istasyon mismo ng radyo. 101.9 pa yun. Other features, wala rin siyang gyroscope, wala siyang barometer, wala magnetometer, proximity lang meron at accelerometer. Okay, so nadidetect niya lang yung pagpapalit niya ng orientation kung kunwari naka-landscape or portrait, pero wala siyang gyroscope kapag naglalaro kayo ng game na yung umuuga-uga. Ang gagamitin niya nandun is accelerometer which is delay na delay po. Okay? Adapt lang siya sa accelerometer. So, delay po yun kapag ginamit nyo ito sa gyroscope. And I'm sure hindi nyo rin gagamitin ito sa games dahil nga pinakita ko sa inyo earlier na sobrang hindi siya compatible or maire-recommend for any gaming, even Mobile Legends na. 48 degrees Celsius, my God, at bumabagsak hanggang 12 FPS. So, no sa gaming dito. Okay? Saan to gagamitin? Gagamitin nyo lang ito talaga for social media, call, text, yan. Okay siya doon. Wala pong problema kung social media, call, and text lang talaga dito. Ganun lang talaga. Pero anything na demanding, anything na resource heavy na mga task or activities, wag po yung gagawin dito. Okay? Ngayon, may mga special feature siya actually. Meron siyang breathing light. Actually, may pailaw-ilaw din naman ito. Okay. In short, gimmick. May mga gimmick siya. So, papakita ko lang din sa inyo siguro para sulit na rin ang time nyo rito. Punta tayo dito sa notification and status bar. Yung breathing light. Yan. So, ang iilaw dapat yan ito. Ito lang. Ito itong may pangalan na to. Yan. Nakikita nyo yan sa gitna. Yan lang. So, pag nagpatugtog tayo, you can actually change the color. Depende sa gusto mo. Pero, sobrang liit po yan eh. So, pero papakita ko pa rin sa inyo. Papatugtog tayo ng konti. Like, dito sa YouTube. Ayun. Yung ilaw-ilaw siya. Yun na yan. Yan yung ilaw na yan. Yung maliit na yan. For a party trick, actually, masyadong maliit siya sa party trick. So, yeah, very much gimmick. Meron pa siya actually isa pang gimmick. Meron siyang special na app, dedicated app talaga na, ito, Melody Lights. Yung app na yan, pwede nyo pong i-customize naman yung ilaw-ilaw dito. Kapag nagpapatugtog kayo, yan, ganyan. So, kunwari, patugtog tayo ng, sa YouTube. Try natin na, i-continue natin yung piniplay natin sa YouTube. Try na lang natin. Ayaw mag-play pala. Sa Spotify na lang para pwede yung background at masilip nyo yung pailaw-ilaw. Yan. Tapos sinaan na lang natin yung volume para hindi tayo makapiright, no? Tapos balik tayo. Mapapansin nyo, may gumagalaw-galaw na pag-gimmick dyan. So, papakita ko pa sa inyo yung kaya niyang gawin na. Actually, pwede nyo siyang palitan. Ayaw mag-multitask. So, yan. Pwede natin palitan ng ganito. So, yan. Actually, tinry ko siyang magustuhan. Pero, istorbo pala siya kapag nanonood ka ng Netflix at saka YouTube. May nangi-istorbo doon sa mga gilid. So, ang pinaka-best siguro ito na lang. Pero, even this, nakaka-irita or nakaka-annoy. Kaya nga, this one, too, yeah. Ito, medyo okay rito. Pero, yun, sinasabi ko sa inyo, medyo hindi, talagang gimmick siya. Wala siyang maayos na purpose. Bakit mo gagawin yun? Actually, nagpapatugtog lang tayo dito. Napakainit na niya. Dito tayo. Dito pa lang CPU. You know, going 43 degrees Celsius na agad tayo. Wala pa tayong nilalarong games. Again, this is 1 week na. Hindi na po ito first day.
Okay? 1 week na po simula nung huling inano natin, yung unboxing. Hindi na po siya first day para mag-inarte na hindi pa nakakapag-adjust. So, 1 week na rin ito. Finally, bago natin tapusin tong video sa camera, this has 50 megapixel camera. This one, 50 megapixel to. This one unspecified. Even sa website ni Nubia, hindi siya naka-indicate. So basically, this is basura, pamparami lang, magmukha lang na dalawa ang camera niya. Basura. Wag yun na pong correction kasi kahit mismo si Nubia, hindi niya nilagay kung para saan yan. Okay? So this one, 50 megapixel. This is just a single camera. 50 megapixel and then this one has 5 megapixel front camera. Okay? 5 megapixel lang po yan. So technically, this is also basura. Pakita ko sa inyo saglit yung mga samples. So yun, kahit sa camera hindi ko siya pwede sabihin na any good. Pwede naman siguro okay lang, nasa okay, usable siya sa video call. Yeah, mag-video call na lang kayo, yeah, magagamit talaga siya. And maybe some footage na baka kailangan nyo talaga kumuha ng footage pero nothing photography or nothing art about it. Pwede lang siyang gamitin. That's okay lang talaga siya, okay? And then, sa video recording naman, kaya niya hanggang 1080p at 30 fps sa likod. 1080p at 30 fps max. And even that, actually, medyo parang slightly sharpened pa nga siya. Hindi ganun kaganda. Parang kuha lang actually sa mumurahing action cam or dash cam. Yung 200 to 300 na dash cam. So, almost potato cam na rin, technically. Sa front camera, kaya niya hanggang 720p at 30 fps. And yes, mas malala siyempre dito. Medyo dark nga yung mga scenes. So, ito po yung kanyang front camera. Yeah. Ito po yung quality, medyo parang noisy. Daming noise. Yung mga parang grains nakikita ko sa mga dark areas ng nitong video na to. And yeah, medyo may slight beautification pa ang nangyayari. And slightly sharpened din ang dating. Yeah. So yeah, this is the 4,000 pesos na makukuha sa na value, makukuha yung value sa smartphone na to. Pwede na to sa video call. Pwede na to. Yeah. That's it. Yun lang. Yun na po yung pinaka, pang video call. Pwede na. Kamusta po yung audio? Malinaw naman ito. Nakasagad na. Pwede pa. Wala pong ingay dito. Talagang silent. So, hopefully, malinaw din sana ang kuha niya. Hopefully. Let's see. So, verdict. For 4,000 pesos, I think, ito, bago kayo magalit sa akin, 4,000 pesos na ba yung na-expect mo? Okay, 4,000 pesos po ito ha. Alam nyo ba na si Infinix Smart 8, which is around 4,000, may actually nakakabili ka pa nga ng 3,500, meron pa nga 3,500, 3,600, Smart 8 po ito ha. Kung ito lang din ang budget nyo, 4,000 pesos, mag Infinix Smart 8 na lang kayo. Sa Infinix Smart 8 pa meron siyang 5 GHz Wi-Fi. Wala po dito doon. Okay? Wala. Same din na configuration, 4GB, 128GB. Dito po. So, huwag niyo sasabihin na 4,000 magrereklamo pa ako. Mas maganda nga sa Smart 8 eh. Okay, mas maganda rito. Hindi rin to perfect. Of course, meron din to mga flaw. Kasi nga, 3,500 pesos lang eh. May flaw din ito, pero hindi kasi dami ng flaw nito. And yung gimmick nila kasi na malakas ang speaker, 600%, wala din eh. Yeah, narinig nyo naman kanina. Hindi rin siya ganun kalakas. Mas malakas pa ang normal na mga speaker na napakaliit lang, oh. Dito lang, oh. Plus, meron dito maliit dito. But this one, may malaki siyang speaker na pinagmamalaki niya. And, minamarket niya pa as 600 times volume daw. And 600 times niya, wala pang 100 times nito. Even this Infinix, kahit niyang talunin ang volume nito. And ito mga to, hindi nila pinagmamalaki yung 600 times, 200 times, 300 times. Walang ganon. And anything na minamarket nila dito na special na ginagawa nila, wala pong kumagat. So again, i-recommend ko sa inyo, Infinix Smart 8 na lang. 3.5 lang oh. 3.6, 3.5, 3.5, 3.4. Same configuration for 128GB din. Sa Infinix Smart 8 na lang kayo. Not this. I won't recommend this sa talaga naghahanap ng value sa kanilang pera. But, I can recommend this siguro sa fan siguro ng Nubia. Actually, ang bigat din sa loob ko na i-recommend sa fan ng Nubia ito. Even if you are a fan, I won't recommend this sa totoo lang. Yeah, no, not this one. This is basically isang malaking gimmick. Okay? Kahit na murang-mura siya,
Again, mura, 3.5, 4,000. 3.5, 4,000. Okay? I rest my case. Bahala na lang kayo kung magagalit kayo sa akin. Pero, real talk, mag-Smart 8 na lang kayo. Again, hindi po perfect ang Smart 8. Marami ding issue ang Smart 8. But, considering sa dami ng issue nito, sa Smart 8 na lang ako. So, ganun lang. This is Codman. I hope naging informative ito. Hindi ko na kayo kukumbinsihin na mag-subscribe. I'm sure iba sa inyo triggered. Pero wala. Real talk tayo dito. Again, I'll go for Smart 8 any time of the day kung yung dalawang pagpipilian lang. So, ganun lang. This is Codman. I'll talk to you again soon.